ang Los Angeles Lakers ay naging isang guard-driven team matapos nilang i-trade si Anthony Davis papunta sa Dallas Mavericks kapalit ni Luka Doncic noong Pebrero at mukhang mananatili ito sa ganong sistema sa mga susunod na taon. Si Doncic ang nanguna sa puntos para sa koponan habang ang kapwa guard na si Austin Reeves ay pangatlo sa scoring na may 16 na puntos sa postseason. Samantala, ang future Hall of Famer na si Chris Paul ay nanatili sa bahay sa panahon ng playoffs para sa ikalawang sunod na taon. Ang 40 taong gulang ay 15 beses nang nakapasok sa playoffs ngunit hindi nakasama sa postseason kasama ang Golden State Warriors noong year 2024. At ang San Antonio Spurs ngayong taon, gayunpaman may bagong ulat na nagsasabing si Paul ay maaaring subukang muli na makuha ang kanyang unang NBA championship sa kanluran ayon sa NBA insider na si Mark Stein. Si Chris Paul ay isa pang target ng Dallas Mavericks sa halagang $5.7 million. Pero lumalakas ang paniniwala na si Paul matapos magsimula sa lahat ng 82 laro noong nakaraang season sa San Antonio bilang 39 na taong gulang na baguhan sa Spurs ay nagnanais na maglaro malapit sa kanyang tahanan sa Los Angeles kung siya nga ay babalik para sa kanyang ika-21 season. Isinulat niya nitong araw, nagpapahayag ng suporta ang mga tagahanga ng Lakers sa social media na nais makita si Chris Paul na maglaro para sa kanilang team. Luka, Reeves, Bron, Clax, CP3, Wiggins, Capela, OMG, sabi ng isang fan. CP3 sa wakas mapupunta sa LA. Sa tingin ko mas makakatulong siya kaysa mga kakasama kaya bakit hindi? Matutulungan niyang bawasan ng ball handling pressure kina Bron at Luka. Lalo na kung murang kontrata lang, dagdag ng isa pa. Lakers backup PG by Gabe. Komento ng isa pa na tila nagpapahiwatig ng paglipat kay Chris Paul kapalit ni Gabe Vincent. Gusto ko talagang makita siyang naglalaro kasama si LeBron. Magandang panoorin yan, wika pa ng isa. Mukhang makikita na rin natin maglaro ng sabay sina LeBron at CP3. Komento ng isa pang fan. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang unang bahagi ng off-season ng Warriors para sa year 2025 ay nagtapos na kasabay ng NBA draft na ngayon nagtapos na rin at dito na magsisimula ang totoong kasiyahan. Habang ang kinabukasan ni Jonathan Kuminga ay maaaring magdulot ng domino effect para sa natitirang bahagi ng free agency ng Golden State na magsisimula sa Lunes ng umaga, nakipag-usap si Warriors General Manager Mike Dunleavy kay Tim Kawakami sa The TK Show tungkol sa kung ano ang pangunahing prioridad nila para sa natitirang off-season kahit pa anong mangyari sa sitwasyon ni Kuminga. Sa tingin ko ang pinakamahalaga sa amin ay malaman kung sino-sino ang mga mananatili dito at paano namin sila madadagdagan o maaaksyonan, sabi ni Dunleavy. Paano namin susuportahan sina Steph Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, sina Brandon Podziemski, Moses Moody at iba pa. Ano ang kailangang idagdag para sa grupong yon? Sa tingin ko, may ilang particular na skill sets na pwede naming idagdag sa magkabilang dulo ng court habang naiintindihan din namin kung anong klaseng mga manlalaro ang babagay sa amin. Anong klaseng mga player ang pwedeng maglaro para kay Steve Kerr sa sistemang kasama sina Steph at Dre at kung ano na ang naitayo nila sa loob ng maraming taon dito. Medyo komplikado ito. Parang nagtatahi ka ng karayom pero may mga player dyan na pwede naming makuha na makakatulong sa amin. Dahil natapos ang kanilang 2024-25 NBA season sa masakit na paraan ng hindi nakalaro si Curry dahil sa injury. Nananatiling committed ang Warriors sa isang panahong misyon na manalo ng kampyonato kasama ang kanilang superstar point guard at ang kanyang mga kasangga. Kaya anong klase ng skill set ba ang particular na hinahanap ni Dunleavy? Ang maganda, maraming player ang available, mapa-free agent man yan o pwedeng makuha sa trade at padalhan ng offers. Kaya magta-target kami ng mga player na sa tingin namin ay babagay. Kailangan mong magkaroon ng balance pagdating sa paglalaro kasama ang mga ito sa opensa, marunong mag-shoot, mag-pass, humawak ng bola at umintindi ng laro. Sa depensa naman, kailangan marunong bumantay, kailangan kayang tumindig. Hindi ako pwedeng magdala ng isang player na magaling lang mag-shoot, pero walang silbi sa depensa. Problema yan. Kaya tinitingnan namin ang mga manlalarong makakapagpabuti sa team na to. Sa tingin ko, maganda naman ang naging trabaho namin sa free agency, maging yan man ay minimum contracts o gamit ang mga exception. May tiwala ako sa grupo namin at kung paano pa namin sila mapapabuti. Kaya titingnan natin kung anong magagawa namin.
bibigyan si Kuminga ng qualifying offer bago ang deadline sa Lunes na magbibigay sa Golden State ng karapatang pantayan ang anumang kontratang offer sa kanya ng ibang team bilang isang restricted free agent. Opisyal na pwedeng magsimulang makipagnegosasyon ang mga team sa mga manlalaro sa Martes. Kinuha ng Golden State Warriors ang ilang second round prospect sa ikalawang araw ng 2025 NBA Draft at matagumpay nilang nakuha ang dalawa sa mga ito, si Alex Tuhey sa ika-52 pick at Will Richard sa 56 pick. Aktibo si General Manager Mike Dunleavy sa trade market upang makuha ang karapatan sa parehong manlalaro. Pinipili ang mga player na sa tingin niya ay tugma sa kultura at estilo ng laro ng koponan. Parehong nag-workout sina Tuhey at Richard sa Chase Center kung saan sila ay nakipagkumpetensya sa ibang prospects, nanood ng film at nagkaroon ng silip sa operasyon ng Warriors. Si Tuhey ay isang 6 feet 8 inches forward from Australia na naglaro ng 2 season bilang professional sa Sydney Kings ng NBL. Binanggit ni Dunleavy ang pagtaas ng kalidad ng talento mula sa NBL, gaya ng pinatunayan ng pagkuha nila kay two-way guard Taron Armstrong mula rin sa liga noong nakaraang season. Maganda ang liga, sabi ni Dunleavy. Isa itong mature league, pisikal at para sa mga veteranong manlalaro. Kapag ang isang batang player ay kayang makipagsabayan doon, maraming aspeto ng laro niya ang pwedeng maisalin sa NBA. Nag-average si Tuhey ng 10.6 points, 4 rebounds, 1.4 assists, 1.4 steals at 0.8 blocks per game last season. Ang pinakanapansin ni Dunleavy ay ang kanyang kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon, lalo na sa depensa. Sa loob ng sistema namin, may versatility si Tuhey na maglaro sa iba't ibang posisyon, sabi ni Dunleavy, lalo na sa defensive end. Nakakalikha siya ng maraming plays. Kasama ni na Draymond Green, Jimmy Butler at Brandon Podziemski, mga manlalarong kayang manggulo sa opensa ng kalaban, swak siya sa molde nila. Samantala, si Richard ay isang 6 feet 4 guard from University of Florida kung saan tinulungan niya ang Gators na makamit ang national championship ngayong season. Naitay niya ang team high 18 points, team high 8 rebounds at perfect 4 of 4 shooting from the 3-point line in championship game. Bilang senior, nag-average siya ng 13.3 bawat laro, 13.3 points per game while shooting 48.7% from the field at 35.9% from long range. Tinitingnan ni Dunleavy si Richard bilang isang two-way 3-and-D wing na lalong epektibo bilang off-ball defender, bagay na kahintulad sa paglalaro ni DeAnthony Melton. Kayang mag-shoot ni Will Richard at isa siyang two-way player, sabi ni Dunleavy. Mahusay siyang on-ball defender, mahusay ding off-ball defender at may magandang wingspan. Mula siya sa isang maayos at disiplinadong programa, magaling ang coaching, mahusay ang training, alam niya kung paano maglaro. Pinakalma ni Dunleavy ang mga inaasahan sa 2 huling draft picks tulad ng kanyang ginagawa sa mga nakaraang taon. Ngunit inamin niyang may mga na-draft siya dati tulad ni na Trayce Jackson-Davis at Quinten Post na mas maagang nakapasok sa rotation kaysa inaasahan. Naniniwala siyang ang darating na free agency ang magiging malaking salik kung sina Tuhey at Richard ay makakakuha ng standard roster spot, two-way contract o mas maraming oras sa G-League affiliate ng team sa Santa Cruz. Anong masasabi nyo sa nakikita ni Dunleavy sa mga draft na ito, mga kaibigan?